Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at tagumpay? May mga pangarap na tila abot kamay na. Ngunit paano kung ang mismong kamay na hahawak dito ay siya ring bibitaw sa'yo? Sa kwento natin ngayong araw, sasaksihan natin kung paano kayang baguhin ng isang posisyon ang isang tao at kung paano ang isang pangarap na sabay ninyong binuo ay siya ring wawasak sa lahat ng inyong pinagsamahan. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng Ang Presyo ng Pangarap, Likha, Pakiusap. Ang boses ni Mahalina ay hindi na katulad ng dati. Wala na ang lambing na para bang musika sa pandinig ni Likha. Ngayon, ito'y formal, malamig, at may diin na tila naglalagay ng isang pader sa pagitan nilang dalawa. Nakatayo sila sa isang sulok ng malawak at marangyang lobby ng Amihan Paradise Resort. Malayo sa mga matang mapanghusga ng mga bisita, si Lina, sa kanyang bagong plansang uniforme bilang bagong promote na manager, ay mukhang perpekto. Ang buhok niya'y maayos na nakapusod. Ang kanyang mukha ay may tamang-tamang kolorete at ang tindig niya'y puno ng kumpiyansa. Si Likha naman, suot ang kanyang asul na uniforme ng housekeeping ay hawak pa rin ang isang basahan. Pakiusap, ulit ni Lina. Ang mga mata niya'y mabilis na lumibot sa paligid. Tila natatakot na may makakita sa kanila. Huwag ka munang magpakita sa lobby kapag maraming bisita. Lalo na sa oras ng check-in at check-out. Hindi maganda sa imahe ng resort. Ang mga salita ay tumama kay Likha na parang isang sampal na hindi niya nakikita. Tumingin siya sa babaeng kaharap niya, ang babaeng minamahal niya, ang babaeng tinulungan niyang abutin ang pangarap nito. Hindi niya ito makilala. Lina, iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Please, Likha. Para sa akin, para sa atin. Sabi pa nito, ngunit ang salitang atin ay tunog dayuhan na sa kanyang pandinig. Pagkasabi niyon ay mabilis itong tumalikod at humakbang palayo. Iniwan si Likha na nakatayo roon. Mas matindi pa sa pagiging invisible ang pakiramdam. Pakiramdam niya, isa siyang dumi na kailangang itago. Napahigpit ang hawak niya sa basahan. Bigla, ang alaala ng ilang linggo lang ang nakalipas ay bumalik sa kanya na parang isang mainit na haplos na sinundan ng isang nagyayelong kirot. Gabi-gabi, sa maliit na staff house kung saan siya nakatira, magkasama silang mag-aaral. Amoy ng kapeng barako ang nangingibabaw sa hangin habang si Lina ay kabisado ang bawat detalye sa operations manual ng resort. Si Likha naman ang kanyang taga-suri, ang kanyang taga-cheer. Okay, final round, sabi ni Likha. Umupo siya ng tuwid at pilit ginawang seryoso ang kanyang mukha. Miss Ramos, why should we promote you to manager? Napangiti si Lina, ang pagod sa kanyang mga mata ay napapalitan ng determinasyon. Because I believe in the heart of Amihan Paradise. It's not just a place, it's a feeling. And I will work hard to make every guest feel that heart, that home. Very good answer, puri ni Likha. Pumalakpak pa. Pero paano kung may isang aroganteng bisita na nagrereklamo kahit wala namang dahilan? Nagkunwari si Lina na nag-iisip at pagkatapos ay tumawa sila pareho. Ang gabing iyon ay puno ng mga pangarap at pangako. Hinawakan ni Lina ang kamay niya, ang mga matay nagniningning. Kapag naging manager na ako, Likha, aangat tayong dalawa, hindi na tayo mahihirapan. Bulong nito sa kanya. Ikaw ang magiging pinakamagaling na manager na makikita ng Amihan, sagot ni Likha. Puno ng pagmamalaki ang kanyang puso. Umiling si Lina at mas hinigpitan ng hawak sa kamay niya. Tayo, Likha, tayo. Ang salitang tayo ay umalingaw sa isip ni Likha. Isang mapait na paalala ng isang pangakong
Tila natabunan na ng bagong uniforme at bagong posisyon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang mahabang pasilyo sa gilid ng lobby. Malayo sa sentro ng atensyon. Mula roon, tanaw niya ang lahat. Tanaw niya si Lina na ngayon ay buong kumpiyansang nakikipag-usap sa mga importanteng bisita. Ang ngiti nito ay kasing kinang ng sahig na kalilinis lang niya. Walang nakakapansin sa kanya. Isa lang siyang anino na may dalang basahan at timba. Para sa mundo ni Lina ngayon, doon lang siya nababagay. Sa anino? Habang abala siya sa pagpupunas ng isang salamin, isang figura ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang mamahaling suit, ang lumapit kay Lina. Si Dalisay Corpus, ang Senior Operations Manager. Ngumiti ito kay Lina, isang nangiting hindi maipinta ni likha. May kinuha si Dal mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at iniabot kay Lina. Sa loob, kahit mula sa malayo, nakita ni likha ang kislap ng isang mamahaling pluma. Isang simbolo ng kapangyarihan, ng estado. Ang ngiti ni Lina nang tanggapin niya ang regalo ay iba. Hindi ito ang nangiting pamilyar kay likha. Ito ay isang nangiti ng pasasalamat, ng paghanga, at ng ambisyon. Habang pinapanood niya silang dalawang nagtatawanan, naramdaman ni likha ang pagkirot ng kanyang puso. Hindi ito selos, mas malalim pa roon. Ito ay ang malamig at malinaw na katotohanan na ang pangarap na sabay nilang binuo ay may presyo pala. At sa kwentong ito, mukhang siya ang kailangang magbayad. Ang bawat araw na lumilipas ay parang isang patak ng ulan sa salamin. Malamig, malinaw, at nagpapaalala sa iyo ng distansya sa pagitan mo at ng mundo sa labas. Para kay likha, ang bawat araw ay isang paalala na ang babaeng minahal niya ay lalong lumalayo. Na para bang isang barkong unti-unting nilalamon ng abot tanaw. At sa gitna ng kanyang kalungkutan, may isang pinto na magbubukas, isang lugar kung saan ang mga basag na piraso ay hindi tinatago, kundi ginagawang sining. Pakinggan natin ang ikalawang kabanata. Mga bagong kakampi. Parang naging ritual na ang pag-iwasan. Sa umaga, aalis si Lina ng maaga para sa kanyang management breakfast meetings. Sa gabi naman, uuwi itong pagod at sasabihing may kailangan pa siyang tapusing mga report. Ang kanilang maliit na silid sa staff house ay hindi na pugad ng pangarap, kundi isang tahimik na istasyon kung saan sila nagpapalitan lang ng pagod na mga ngiti. Isang tanghali, habang nag-aabang si likha sa paborito nilang kainan sa labas ng resort, bit-bit ang dalawang supot ng pananghalian, isang text message ang dumating sa kanyang luma ng telepono. Mula kay Lina. Sorry likha, bigla ang meeting with Sir Dal. Can't make it. Kain ka na lang. Napabuntong hininga si likha. Hindi na siya nagulat. Ngunit ang kirot ay nandoon pa rin. Inilagay niya ang telepono sa bulsa at nagsimulang maglakad pabalik. Nang mapadaan siya sa mamahaling restaurant ng amihan, ang Perlas, na para lang sa mga VIP guest. At doon, sa isang mesa malapit sa bintana, nakita niya sila. Si Lina at si Dal. Walang mga papel sa lamesa. Walang laptop, tanging dalawang baso ng alak at isang masaganang pananghalian. At ang halakhak ni Lina, isang halakhak na dati ay para lang sa kanya, ay malayang lumilipad sa loob ng restaurant, kasabay ng matatamis na ngiti nito para kay Dal. Para siyang sinaksak. Mabilis siyang tumalikod bago pa man siya makita. Ang dalawang supot ng pagkain sa kanyang kamay ay biglang parang napakabigat. Ang insidenteng iyon ay nasundan pa ng marami pang iba. Isang araw, habang naglilinis siya sa hallway malapit sa pool area, isang mayamang bisita ang biglang sumigaw sa kanya. Hoy! Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Natapunan mo ang sapatos ko. Bulyaw ng lalaki. Ang totoo. Ito ang bumangga sa dala niyang timba.
Paumanhin po, sir. Sabi ni Likha. Kukuha na sana siya ng basahan para punasan ang Italian leather shoes ng lalaki. Don't touch me. You think your filthy rag can fix this? I want to talk to your manager. Sakto namang dumaan si Lina. Nakita niya ang buong pangyayari. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang segundo, umasa si Likha. Umasa siyang lalapit ito, ipagtatanggol siya, o kahit man lang ay aayusin ang sitwasyon bilang isang manager. Ngunit ang ginawa ni Lina ay mas masakit pa sa sigaw ng bisita. Nag-iwas ito ng tingin. Naglakad ito ng diretso na para bang hindi siya kilala, na para bang isa lang siyang kasangkapan sa resort na wala itong pakialam. Pakiramdam ni Likha ay gumuho ang kanyang mundo. Ang kahihiyan at sakit ay nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Iniwan niya ang timba at basahan at naglakad palayo. Hindi alintana ang sigaw ng bisita sa kanyang likuran. Naglakad siya ng walang direksyon hanggang sa mapadpad siya sa likurang bahagi ng resort, isang lugar na bihira niyang puntahan. Dito nakalagay ang mga basurahan, ang mga bodega, ang mga bagay na itinatago sa magandang harapan ng amihan. Dito, sa tingin niya, siya nababagay. Habang itinatapon niya ang isang sirang gamit, isang kakaibang tunog ang narinig niya. Isang mahinang ugong na para bang may isang makinang umiikot. Sinundan niya ang tunog at dinala siya nito sa isang maliit na kubo na yari sa kawayan at nipa. Halos natatabunan ng mga gumamela. Sa harapan nito ay may isang karatulang kahoy na may nakaukit na mga salita. Bahay Sining Diwa. Sumilip siya sa bukas na pinto. Sa loob, isang babae ang nakaupo sa harap ng isang potter's wheel. Ang kanyang buhok ay nakatali. May ilang hibla na naligaw sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay, braso, at maging ang kanyang pisngi ay may mga bahid ng putik. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapokus sa piraso ng luwad na umiikot sa kanyang harapan. Hinuhulma ito ng kanyang mga daliri nang may buong atensyon at pag-iingat. May isang kapayapaan sa loob ng silid na yon. Isang katahimikan na sumasalungat sa ingay at pagkukunwari ng resort. Nakalimutan ni Likha ang kanyang sariling sakit habang pinapanood niya ang babae na lumilikha. Para bang sa bawat pag-ikot ng luwad, nahuhugasan din ang bigat sa kanyang puso. Biglang huminto ang pag-ikot. Ang babae ay tumingin sa kanyang obra. Isang simpleng banga. Ngumiti ito, isang ngiting kontento. At saka ito dahan-dahang nag-angat ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Hindi ito nagulat. Hindi rin ito nagtanong. Ngumiti lang ito sa kanya. Isang ngiting totoo at walang pagkukunwari. Mukhang may mabigat kang dinadala, sabi nito sa isang mahinahong boses. Gusto mong subukan? Ang kanyang kamay ay itinuro ang isang buo pang luwad sa mesa sa tabi niya. Isang paanyaya, isang alok ng santuaryo. Para kay Likha, ito'y isang alok na hindi niya kayang tanggihan. May mga sugat na hindi kayang gamutin ng panahon, lalo na kung araw-araw ay dinidiinan ito ng taong mismong gumawa nito. Ngunit sa isang sulok ng paraiso, sa gitna ng putik at pagbuo, nakahanap si Likha ng isang uri ng lunas. Isang lunas na nagbigay sa kanya ng lakas para harapin ang pinakamasakit na dagok na malapit nang dumating. Ito ang 3 kabanata. Ang huling patak. Ang Bahay Sining Diwa ay naging kanlungan ni Likha. Tuwing break time o pagkatapos ng kanyang shift, sa halip na umuwi sa tahimik na silid na dati niyang pinagsasaluhan ng mga pangarap kasama si Lina, didiretso siya sa maliit na kubo ni Diwa. Walang masyadong usapan sa pagitan nila. Uupo lang si Likha sa isang sulok. Bibigyan siya ni Diwa ng isang piraso ng luwad at hahayaan siyang gawin ang kahit anong gusto niya. Sa una, ang mga gawa ni Likha ay puno ng galit. Mga figurang hindi pantay, mga bolang tinusok-tusok niya ng daliri. Pero unti-unti, habang pinapanood niya ang mahinahon na paglikha ni Diwa, natututo siyang huminahon. "Huwag mong pilitin," sabi sa kanya ni Diwa isang hapon.
habang pinapanood siyang nabibigo na gumawa ng isang simpleng tasa. Ang putik, parang tao. Kapag masyado mong diniinan, bibigay. Kapag masyado mo namang binitawan, walang mabubuo. Kailangan mo lang siyang damhin. Isang araw, nakagawa si Likha ng isang maliit na mangkok. Tabingi ito. Ang bibig ay hindi perpektong bilog. May mga marka pa ng kanyang daliri sa gilid. Itatapon na sana niya ito sa lalagyan ng mga ritaso, ngunit pinigilan siya ni Diwa. "Huwag," sabi nito. Kinuha ang mangkok mula sa kanyang kamay. Sinuri niya ito ng maigi. Hindi perpekto, pero may kwento. Mas mahalaga yon. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Likha na hindi lang ang mangkok ang tinutukoy ni Diwa, kundi pati na rin siya. Isang taong hindi perpekto, puno ng mga gusot, pero may kwento. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang may halaga siya. Ngunit ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Isang gabi, nagkaroon ng isang malaking cocktail party sa resort para sa mga international investors. Lahat ng staff ay abala. Kahit si Likha ay kinailangang mag-duty sa area malapit sa Grand Ballroom, taga-sigurong malinis at walang kalat ang paligid. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya si Lina. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida, hindi na ang uniforme niya. Para siyang isang bituin, umiikot sa mga bisita, nakikipagtawanan, nakikipagkamay. Sa tabi niya, laging nakaalalay si Dal, na para bang anino nitong hindi mapaghiwalay. Mukha silang perpektong magkapareha, makapangyarihan, ambisyoso, matagumpay. Napaiwas na lang ng tingin si Likha at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Maya-maya, isang sigaw ang umagaw sa atensyon ng lahat. Isang matandang ginang na may suot na mga alahas ang natatarantang kinakapa ang kanyang pulsuhan. "My bracelet! My diamond bracelet! It's gone! It must have fallen off!" Nagkagulo ang mga tao. Mabilis na lumapit si Lina at Dal para pakalmahin ang ginang. Habang abala ang lahat sa pagtingin sa itaas, si Likha, na sanay maghanap ng dumi sa sahig, ay namataan ng isang kislap sa ilalim ng isang mesa. Ang bracelet. Dahan-dahan siyang lumapit, pinulot ang mamahaling alahas, at akmang tatawagin si Lina para ibigay ito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, napatingin sa direksyon niya si Lina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat na mabilis na palitan ng inis at kahihiyan. Sa harap ng lahat ng investors, sa harap ni Dal, sa harap ng buong management team, lumapit si Lina kay Likha, hindi para kunin ang pulseras, kundi para harapin siya. "Anong ginagawa mo dito?" Mahina, ngunit madiin niyang sabi. Sapat lang para marinig ng mga taong malapit sa kanila. "Sinabi ko na sa'yo, di ba? Bawal ka dito." "Lina, yung bracelet." Sinubukan ni Likha na ipaliwanag. Itinaas ang kamay kung nasaan ang alahas, pero hindi siya pinakinggan ni Lina. Ang tanging nakikita nito ay ang kanyang uniforme, ang kanyang posisyon. Ang lalaking sa tingin niya ay isang ganang. "Bumalik ka sa lungga mo. Huwag mo kaming guluhin dito." Sigaw nito na ngayon ay mas malakas na, sapat na para mapatingin ang lahat sa kanila. Natahimik ang buong paligid. Ang lahat ng mata ay nasa kanila. Nakita ni Likha ang pagtataka sa mukha ng mga kasamahan niya, ang panghuhusga sa mga mata ng mga bisita, at nakita niya ang nangiting tagumpay sa mga labi ni Dal, na marahang inakbayan si Lina na para bang pinoprotektahan ito mula sa isang masamang elemento. Ang kahihiyan ay kumalat sa buong katawan ni Likha na parang lason. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan niyang inilapag ang bracelet sa isang malapit na mesa at walang lingon-likod na tumalikod at naglakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang masayang tugtugin ng party ay unti-unting humina sa kanyang pandinig, na palitan ng ugong ng kanyang sariling pagkawasak.
ito na yon. Ang huling patak. Nakarating siya sa isang madilim na bahagi ng hardin. Sumandal sa isang puno at doon, hinayaang bumagsak ang lahat ng bigat na kanyang dinadala. Hindi siya umiyak. Manhid na siya sa sakit. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa. Kinuha niya ito. Iniisip na baka isa lang itong text mula sa management na nagpapabalik sa kanya sa trabaho. Ngunit hindi. Sa screen, isang pangalan ang umilaw. Isang pangalan na matagal na niyang hindi nakikita. Matagal na niyang hindi nakakausap. Kuya Malaya. Nag-alinlangan siyang sagutin ito. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag at itinapat sa tainga. Hello? Halos pabulong niyang sabi. Sa kabilang linya, hindi isang malakas na boses ng kapatid ang narinig niya, kundi isang garalgal na tunog. Isang boses na basag at puno ng sakit. Likha, sabi ng kapatid niya, kasabay ng isang pigil na hikbi. Umuwi ka na. Pakiusap. Si Papa. Wala na si Papa. May mga sandali sa buhay na parang isang malakas na lindol. Sa isang iglap, ang lahat ng pamilyar sa'yo, ang lahat ng tinatayuan mo, ay guguho para kay Likha. Ang tawag na yon ay hindi lang balita. Ito ay ang pagguho ng isang mundong matagal na niyang tinalikuran at ang sapilitang pagharap sa isang mundong matagal na niyang tinatakbuhan. Ang pag-uwi ay hindi na isang pagpipilian. Ito na ngayon ay isang pangangailangan. Ito ang ika-4 na kabanata, ang pagbabalik. Ano? Ang salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Likha na parang hangin, mahina, walang bigat, hindi makapaniwala. Likha, narinig mo ba ako? Sabi ni Malaya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay pinipilit maging matatag sa kabila ng panginginig. A massive heart attack. Kaninang hapon lang, sinubukan nila sa ospital pero wala na talaga. Umuwi ka na, Likhain. Likhain. Matagal na mula nang may tumawag sa kanya sa buo niyang pangalan. Sa isang iglap, hindi na siya si Likha, ang janitor. Siya si Likhain Montenegro, ang bunsong anak ni Ricardo Montenegro. Ang anak na wala sa tabi ng kanyang ama sa mga huling sandali nito. Bakit ngayon ka lang tumawag? Naitanong ni Likha. Ang sakit at pagkalito ay naghahalo sa kanyang boses. Isang mapait na tawa ang narinig niya mula kay Malaya. Dahil ngayon lang namin nalaman kung nasaan ka. Ilang taon kang nagtago, Likha. Ilang taon kang hinanap ni Papa. Akala ba niya ayaw ka na niyang makita? Gabi-gabi, bago siya matulog, ang huling tinatanong niya sa akin ay, may balita na ba kay Likhain? At gabi-gabi, wala akong maisagot sa kanya. Ang bawat salita ni Malaya ay parang isang suntok sa sikmura ni Likha. Ang galit, ang pagsisisi, ang pangungulila, lahat ay bumuhos ng sabay-sabay. Saan? Saan ako pupunta? Magpapadala ako ng sasakyan, dyan sa entrance ng resort. Maghintay ka, bilisan mo. Binaba ang tawag. Nakatayo lang si Likha sa gitna ng hardin. Hawak ang telepono, habang ang ingay ng party sa malayo ay parang isang panunuya. Ang mundo niya ay biglang lumiit at umikot lamang sa katotohanang hinding-hindi na niya muling makikita ang kanyang ama. Mabilis siyang naglakad pabalik sa staff house, hindi na inalintana ang mga posibleng makakita sa kanya. Ang isip niya ay blangko. Ang puso niya ay manhid. Pagdating sa kanyang maliit na silid, kinuha niya ang kanyang lumang backpack at sinimulang ilagay ang iilang damit na pag-aari niya. Ang kanyang mga mata ay napako sa mga bagay sa loob ng kwarto. Isang maliit na teddy bear na napanalunan niya para kay Lina sa isang perya, isang pares ng tsinelas na sabay nilang binili. Mga alaala ng isang buhay na sa isang iglap ay parang naging parte na ng malayong nakaraan. Wala na siyang panahon para magpaalam. Wala na siyang gustong paalamanan. Nagmamadali siyang lumabas
at tinungo ang entrance ng resort. Doon, isang makintab at itim na sasakyan ang nag-aabang, isang bagay na hindi nababagay sa simpleng paligid ng staff entrance. Bumukas ang pinto sa likod at isang lalaking nakasuit, ang driver ng pamilya na matagal na niyang kilala, ang sumalubong sa kanya. "Sir Likain," magalang na bati nito, may lungkot sa mga mata. Bago siya pumasok, ibinigay ng driver ang isang paper bag. Sa loob, isang set ng mamahaling damit, isang itim na polo shirt, slacks, at leather shoes. Pinabibigay po ni Sir Malaya. Para raw po pagdating natin sa mansyon. Pumasok si Likha sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng leather at air freshener ay biglang nagpabalik sa kanya sa buhay na kanyang tinalikuran. Tahimik siyang nagbihis sa loob ng sasakyan. Hinubad niya ang asul na uniforme ng housekeeping na naging balat niya sa loob ng halos 2 taon at isinuot ang damit ng isang Montenegro. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Amihan Paradise Resort, tumingin siya sa salamin. Isang estranghero ang nakatingin pabalik sa kanya. Ang kanyang buhok ay medyo mahaba. Ang kanyang balat ay mas maitim dahil sa araw. Ngunit ang kanyang mga mata ay pagod, puno ng kalungkutan. At ngayon, puno ng isang uri ng pagsisisi na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ang biyahe ay tahimik. Pagkalipas ng halos 1 oras, bumagal ang sasakyan at pumasok sa isang malaking gate na bakal. At sa dulo ng mahabang driveway, naroon ito. Ang mansyon ng mga Montenegro. Malaki, imposible, at ngayon, nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Bumaba siya ng sasakyan. Ang hangin ay mas malamig dito. Si Malaya ay nag-aabang sa may pintuan. Ang muka ay namumugto. Ngunit ang tindig ay matatag. Hindi sila nag-usap. Isang mahigpit na yakap lang ang kanilang ibinigay sa isa't isa. Isang yakap ng magkapatid na matagal na walay. Nagkita muli sa gitna ng isang trahedya. Pumasok sila sa loob. Doon sa sala, isang babaeng nakasuot ng formal na itim na bestida ang naghihintay. Siya'y si Hiraya Manalo, ang abogada ng pamilya. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pakikiramay. "Likhain Malaya," bati niya. "I'm so sorry for your loss. May mga bagay na kailangan nating pag-usapan, mga habili ng inyong ama." Dinala sila ni Hiraya sa library, ang paboritong lugar ng kanilang ama. Ang amoy ng mga lumang libro at kahoy ay sumalubong sa kanila. Naupo sila sa mga leather na upuan sa harap ng malaking mesa ng kanilang ama. Ang testamento ni Don Ricardo ay malinaw, panimula ni Hiraya. Pero bago yon, may isa siyang huling transaksyon na ginawa. Isang bagay na nais niyang ikaw likhain, ang unang makaalam. Naglabas si Hiraya ng isang folder na puno ng mga dokumento. Dahan-dahan niya itong itinulak sa gitna ng mesa patungo kay Likha. Bago pumanaw si Don Ricardo, sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay malinaw at direkta. May isang malaking pag-aari siyang binili, ang buong Amihan Paradise Resort. May mga lihim na hinahawakan ng mahigpit at may mga lihim na naghihintay lang ng tamang panahon para bumulwak. Para kay Likhain, ang di inaasahang balita ay hindi lang pagmamay-ari. Ito ay isang testamento mula sa isang ama na hindi niya akalaing lubos na nakakaintindi sa kanya. Ito ay isang hamon at higit sa lahat, ito ay isang pagkakataon upang itama ang lahat. Ito ang 5 kabanata, lihim ng testamento. Ang Amihan Paradise Resort? Bumalik ang boses ni Likha, ngunit puno ito ng pagkalito. Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit bibilihin ng kanyang ama ang isang resort na sa kanyang pagkakaalam ay nasa maayos na kalagayan? At bakit niya ito ginawa ng palihim? Opo, Sir Likhain. Isinagawa ang transaksyon 1 buwan bago siya pumanaw. Paliwanag ni Hiraya, itinuro ang mga dokumento at alinsunod sa kanyang huling testamento.
Ikaw ang itinalaga niya bilang chairman at CEO ng Montenegro Corporation, kung saan kasama na ang Amihan Paradise Resort bilang isang subsidiary. Si Sir Malaya naman po ang magpapatuloy bilang SO. Nagkatitigan sina Likha at Malaya. Isang taong buong buhay niyang tinakbuhan ang responsibilidad ng isang Montenegro. At ngayon, ibinabalik ito sa kanya sa pinakamabigat na paraan. Pero, bakit? Naitanong ni Likha. Tumingin kay Hiraya. Bakit ako? At bakit Amihan? Naglabas si Hiraya ng isa pang dokumento, isang selyadong sobre. Ito po ay isang personal na liham mula kay Don Ricardo para lang po sa inyo, Sir Likhain. Kinuha ni Likha ang sobre. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Lumabas ang isang piraso ng papel. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumibot sa bawat salita, habang ang boses ng kanyang ama ay para bang umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang isip. Anak kong Likhain, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawad kung wala ako sa tabi mo para ipaliwanag ang lahat ng personal. Alam kong nagtampo ka sa akin, sa buhay na ito na para bang ipinilit ko sa'yo. Gusto mo lang ng kalayaan, ng simpleng buhay at hinayaan kitang hanapin niyon. Ngunit hindi kailanman nawala ang mga mata ko sa'yo. Alam kong nagtatrabaho ka sa Amihan. Sa una, nagalit ako. Pero nakita ko ang kapayapaan sa mga mata mo tuwing bumibisita ako ng palihim. Nakita ko ang ngiti mo, ang kasiyahan mo sa maliliit na bagay. Doon ko naintindihan. Binili ko ang Amihan, Likhain, hindi para igapos ka ulit. Binili ko ito para bigyan ka ng isang lugar na sarili mo. Isang lugar kung saan mo magagamit ang iyong kakayahan, ngunit ayon sa sarili mong pamamaraan. Hindi na bilang anino ng Montenegro Corporation, kundi bilang sarili mong ilaw. May nakikita akong mga bagay sa Amihan na hindi maganda. Mga anino na dapat mong liwanagin. Gamitin mo ang pangalan ko, ang kapangyarihan mo, para itama ang mga mali. Hindi para sa akin, kundi para sa iyo at para sa mga taong umaasa sa Amihan. Ibalik mo ang puso ng Amihan, anak. Ibalik mo ang puso ng sarili mo. Ipinagmamalaki kita, Likhain, palagi. Mahal ka ng iyong ama. Nanginginig ang mga kamay ni Likha habang natapos niyang basahin ang liham. Hindi isang sumpa ang mana. Hindi isang pilit na responsibilidad. Ito ay pag-ibig, pag-unawa, isang pagkakataon. Tumingin siya kay Malaya. Nakita niya ang pag-unawa sa mga mata ng kapatid niya. Likha, Papa? Matagal na niya itong plinano. Mahinang sabi ni Malaya. Gusto ka lang niyang bigyan ng sarili mong mundo. Naramdaman ni Likha ang init ng mga luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa kalungkutan lang, kundi dahil sa isang malalim na pasasalamat. Ang kanyang ama, na inakala niyang hindi nakakaintindi, ang nakakaintindi pala sa kanya ng higit sa sinuman. Tumayo si Likha. Hinarap niya ang bintana, tinitigan ang malawak na hardin ng mansyon at sa huli, ang malayong abot tanaw. Hindi na siya ang janitor na nagtatago. Hindi na siya ang anak na tumatakbo. Siya si Likhain Montenegro na may misyon. Ang pagiging may-ari ng Amihan ay hindi na isang pabigat. Ito ay isang sandata. Isang pagkakataon para ipagtanggol ang mga taong tulad niya. Ang mga taong inapi. Isang pagkakataon para ibalik ang integridad sa isang lugar na unti-unting nilalamon ng ambisyon. Hinarap niya sina Malaya at Hiraya. Ang kanyang mga mata ay matatag at puno ng bagong determinasyon. Hiraya, sabi ni Likha. Ang kanyang boses ay malinaw at buo. Gusto ko ng isang full internal audit sa Amihan Paradise Resort. Ang bawat transaction, bawat kontrata, bawat desisyon. Mula sa araw na umupo si Mahalina Ramos at Dalisay Corpus sa kanilang mga posisyon hanggang ngayon.
Ibig sabihin po, Sir Likhain, gusto nating imbestigahan sila? Tanong ni Hiraya. Bahagyang nakakunot ang noo. Hindi lang imbestigahan, sagot ni Likha. Isang matalim na ningning ang sumilay sa kanyang mga mata. Gusto kong malaman ang buong katotohanan at kailangan itong gawin ng palihim. Hindi nila dapat malaman na may nagmamatiyag sa kanila, hindi pa? Kapag ang isang anino ay nagpasyang lumabas sa liwanag, hindi ito nangangahulugang mawawala na ang dilim. Minsan, kailangan mong gamitin ang dilim para labanan ang mga halimaw na nagkukubli dito. Para kay Likhain, ang pagbabalik sa amihan ay hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang mangangaso. Ito ang ika-6 na kabanata, ang anino sa dilim. 3 araw pagkatapos ng libing ng kanyang ama, bumalik si Likhain Montenegro sa Amihan Paradise Resort. Ngunit hindi siya dumaan sa marangyang lobby, hindi rin sa entrance ng mga staff. Isang itim na van na may tinted na salamin ang palihim na pumasok sa service gate sa kalaliman ng gabi. Sinalubong siya ni Mang Ruben, ang pinuno ng security at isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ng kanyang ama sa loob ng resort. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng respeto sa kanyang mga mata. Sir Likhain, handa na po ang lahat. Bulong nito. Dinala siya ni Mang Ruben sa isang maliit at halos hindi na ginagamit na silid sa basement ng resort. Ngunit sa loob, ito ay binago. Ang isang pader ay puno ng mga monitor na nagpapakita ng live feed mula sa lahat ng CCTV camera sa buong amihan, mula sa lobby, mga restaurant, opisina, hanggang sa mga hallway. Ito na ang kanyang bagong lungga, isang pugad ng anino kung saan siya ang nagmamasid sa lahat. May access ka sa lahat ng camera, sir, pati na rin sa mga audio recording sa mga opisina ng management, alinsunod sa utos niyo po kay Attorney Manalo, paliwanag ni Mang Ruben. Salamat, Mang Ruben. Siguraduhin mong walang sino man, maliban sa'yo at sa akin, ang makakaalam ng lugar na ito. Mahigpit na bilin ni Likha. Tumango si Mang Ruben at tahimik na umalis. Iniwan si Likha sa malamig at madilim na silid, na ang tanging liwanag ay mula sa kumukutitap na mga screen. Naupo siya sa harap ng mga monitor. Ito ay isang kakaibang karanasan. Dati, siya ang isa sa mga maliliit na langgam na gumagalaw sa mga pasilyong ito. Ngayon, para siyang isang Diyos na nakatingin mula sa itaas, pinapanood ang bawat galaw ng mga taong hindi alam na sila ay binabantayan. Mabilis niyang nahanap ang kanyang target. Sa monitor na nakatutok sa opisina ng manager, nakita niya si Lina. Abot tainga ang nangiti nito habang kausap sa telepono. Yes, of course, we'll secure that contract. Masayang sabi ni Lina sa kausap. Sir Dal is handling the final details. He's a genius. Napakunot ang noo ni Likha. Hinanap niya ang monitor para sa opisina ni Dal. Naroon ito, nakaupo sa kanyang swivel chair, nakataas ang mga paa sa mesa at may kausap din sa sarili nitong telepono. Yes, the new supplier contracts are all approved. A bit pricey, but I assured them it's for premium quality. Sabi ni Dal, may halong panunuya sa kanyang boses. Don't worry, our partners will be very happy with the numbers. Just speed up the progress on your end. Ang kang mga salita ay tila walang malisya kung sa iba. Ngunit para kay Likha, na may alam na sa posibleng katiwalian, ang bawat salita ay parang isang piraso ng isang masalimuot na puzzle. Lumipas ang mga oras. Ang kanyang mga mata ay lumilipat mula sa isang screen patungo sa isa pa. Nakita niya ang bawat kilos nila. Nakita niya kung paano binibigyan ni Dal si Lina ng mga mamahaling regalo. Isang panyong seda, isang bote ng imported na pabango. Nakita niya kung paano unti-unting napapalitan ng kaba sa mga mata ni Lina ng kumpiyansa. At pagkatapos, ng isang uri ng pagkabulag sa kapangyarihan. Isang gabi, isang partikular na eksena ang nakakuha ng kanyang buong atensyon.
Pumasok si Dal sa opisina ni Lina. Dala ang isang maliit, asul na kahon. Gabi na at halos wala ng tao sa administrative wing. Para sa pinakamagaling na manager ng amihan, sabi ni Dal, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng kalkulasyon. Binuksan ni Lina ang kahon. Sa loob, isang kumikinang na diamond necklace. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Dal, hindi ko ito matatanggap. Masyadong mahal, sabi ni Lina. Ngunit ang kanyang mga kamay ay marahang humahaplos sa alahas. Think of it as an investment, Lina. Sabi ni Dal, lumapit siya at kinuha ang kwintas. An investment in our future. You and me. We're a team. We deserve this. Tumayo si Dal sa likod ni Lina at maingat na isinuot ang kwintas sa leeg nito. Sa monitor, kitang-kita ni Likha ang refleksyon nila sa salamin ng bintana ng opisina. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Lina, isang huling kislap ng konsensya. Ngunit nang ngumiti si Dal sa kanyang refleksyon, nakita ni Likha kung paano unti-unting naglaho ang pag-aalinlangang iyon, napalitan ng isang nangiti ng pagtanggap. Sa madilim na silid sa basement, napakuyom ang mga kamao ni Likha. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit natatabunan na ito ng isang lumalagablab na galit. Hindi na ito tungkol sa isang pusong sinaktan. Ito ay tungkol sa isang kaluluwang nilalamon ng kasakiman. Si Lina ay hindi lang biktima. Siya ay nagiging isang kasabwat. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang secure line na tanging si Hiraya lang ang nakakaalam. Mr. Montenegro? Sabi ni Hiraya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay formal at apurahan. May nakita ako sa mga financial records. Hindi ito pangkaraniwan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Likha. The new suppliers that Mr. Corpus contracted, they don't just have inflated prices. Some of them, I don't think they even exist. They're ghost companies. Natigilan si Likha. Mr. Montenegro, may nakita ako, ulit ni Hiraya, at sa pagkakataong ito, may diin ng panganib sa kanyang boses. Mas malaki ito kaysa sa simpleng pagnanakaw. Sa isang laro ng chess, ang pinakamapanganib na piyesa ay hindi palaging ang reyna na hayagang umaatake. Minsan, ito ay ang kabayong tahimik na tumatalon sa mga anino. Naghahanda para sa isang nakamamatay na pag-atake. Para kay Likhain, malapit na niyang matuklasan na ang laban ay hindi lang para sa pera o posisyon. Ito ay isang laban na may ugat sa nakaraan. Ito ang ikapitong kabanata, ang balak ng ahas. Kinabukasan, sa isang ligtas na lokasyon sa labas ng resort, personal na nagkita sina Likhain at Hiraya. Ang abogada ay naglatag ng isang malaking whiteboard sa harap ni Likhain, puno ng mga diagram, pangalan ng kumpanya, at mga linyang nagkokonekta sa bawat isa. Ito ang nahanap ko, Mr. Montenegro. Panimula ni Hiraya, itinuro ang isang pangalan, Corpus Logistics. Ito ang kumpanya ng ama ni Dalisay Corpus. 20 taon na ang nakalipas. Nalugi ito at binili ng Montenegro Corporation sa isang hostile takeover na pinangunahan ng inyong ama, si Don Ricardo. Napatitig si Likhain sa pangalan. Pamilyar ito. Naaalala niya ang mga kwento ng kanyang ama tungkol sa isang matinding laban sa negosyo noong bata pa siya. Ngunit para sa kanya, iyon ay mga kwento lang. Hindi niya akalain na ang mga anino ng nakaraan ay babalik para multuhin siya. Ayon sa mga record, ang pamilya Corpus ay nawalan ng lahat, pagpapatuloy ni Hiraya. At si Dalisay Corpus, pagkatapos makapagtapos ng kolehiyo, ay nagtrabaho sa iba't ibang kumpanya sa ilalim ng ibang pangalan bago siya pumasok sa amihan gamit ang kanyang tunay na pangalan. It was a long game for him. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Likha. Nararamdaman ang pagbigat ng hangin sa silid. Itinuro ni Hiraya ang mga pangalan ng ghost suppliers sa whiteboard. Gumuhit siya ng mga linya mula sa mga ito
patungo sa isang mas malaking pangalan ng kumpanya. Ang mga ghost company na ito ay nagpapatakbo ng pera. Ang mga sobrang bayad mula sa amihan ay napupunta sa mga account ng mga kumpanyang ito na pagkatapos ay nililipat ang pondo sa iisang entity, ang Horizon Holdings. Horizon Holdings, ulit nilikha. Sila ang pinakamalaking kalaban ng Montenegro Corporation sa hotel industry. Exactly. Kumpirma ni Hiraya. Ang plano ni Dal ay hindi lang magnakaw. Ang plano niya ay sirain ang amihan mula sa loob. Palalabasin niyang nalulugi ang resort sa pamamagitan ng pagpapalaki ng gastos. Gagawan niya ito ng masamang reputasyon sa pamamagitan ng mga pekeng reklamo. At kapag bagsak na ang halaga ng amihan, papasok ang Horizon Holdings para bilhin ito sa napakamurang halaga. Biglang nagliwanag ang lahat para kay Likha. Ang mga mamahaling kontrata, ang mga biglaang reklamo ng mga bisita, ang pag-alis ng mga mahuhusay na empleyado. Lahat ay parte ng isang masalimuot na plano. Ito ay paghihiganti, bulong ni Likha. Gusto niyang wasakin ang isang bagay na pagmamay-ari ng ama ko, tulad ng ginawa ng ama ko sa pamilya niya. At ginagamit niya si Miss Ramos para maisakatuparan ang lahat ng ito. Dagdag ni Hiraya, ang kanyang tono ay puno ng profesional na pag-aalala. Si Miss Ramos ang pumipirma sa maraming approval forms. Siya ang humaharap sa mga department heads. Siya ang ginagawa niyang mukha ng katiwalian habang siya ay nananatiling malinis sa papel. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ni Likha. Si Lina, hindi lang siya naging masama. Siya ay ginawang kasangkapan. Isang piyesa sa isang larong hindi niya alam ang tunay na mga patakaran. Ang ambisyon niya ang naging kahinaan niya. At si Dal ang ekspertong naglaro dito. Naalala niya ang araw na isinumbat sa kanya ni Lina ang kanyang pagiging ganang. Naalala niya ang pag-iwas nito nang tingin nang hiyain siya ng isang bisita. Hindi lang yon dahil sa pagbabago ng puso. Iyon ay mga galaw na kinakalkula. Bahagi ng plano ni Dal na ilayo ang sino mang maaaring maging mabuting impluensya kay Lina. Sino mang maaaring magmulat sa kanya sa katotohanan. Ang galit niya kay Lina ay biglang nabahira ng awa. Isang trahedyang awa. He underestimated my father. Sabi ni Likha, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Akala niya, ang mana ng ama ko ay mga gusali at pera lang. Hindi niya alam, ang tunay na mana ng ama ko ay ang pangalan niya at hindi ko hahayaang dungisan niya iyon. Tumingin siya kay Hiraya. Kailangan nating hayaan silang magpatuloy sa kanilang plano. Kailangan nating bigyan sila ng sapat na lubid para bigtiin ang kanilang mga sarili. We need undeniable proof. Something big. May nalalapit na annual employee gala. Sabi ni Hiraya, ayon sa intel ko mula sa loob, plano nilang i-anunsyo ang pagkakatuklas ng isang malaking anomalya sa accounting department sa gabing iyon. Mayroon na silang inihandang scapegoat, isang matagal ng empleyado doon. Ang perpektong entablado, sabi ni Likha, isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Hahayaan natin silang itayo ang kanilang entablado. Hahayaan natin silang simulan ang kanilang palabas. Pero sa gabing iyon, ako ang magdidikta kung paano ito magtatapos. Sa mga mata ni Likhain Montenegro, wala nang bakas ng nasaktang janitor. Ang naroon ay ang apoy ng isang hari na handang bawiin ang kanyang kaharian. Sa bawat hakbang paakyat, may mga bagay na kailangang iwanan. Ngunit paano kung ang iiwanan mo ay ang iyong sarili? Para kay Mahalina, ang bawat papuri, bawat regalo, bawat pangako ng isang maningning na kinabukasan ay may kasamang isang munting tinik sa kanyang puso. Isang tinik na pilit niyang binabaliwala. Ito ang 8 kabanata, Bitag. Nakatingin si Mahalina sa kanyang refleksyon sa malaking salamin ng kanyang opisina. Suot niya ang diamond necklace na bigay ni Dal.
Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw, isang perpektong simbolo ng lahat ng narating niya. Manager na siya, iginagalang, tinitingala. Pero bakit sa tuwing tinititigan niya ang kanyang mga mata, may isang anino ng kalungkutan doon na hindi niya maalis? Perfect! You look like a true queen, sabi ng boses mula sa kanyang likuran. Napalingon siya. Si Dal, nakasandal sa hamba ng pinto, may dalang 2 tasa ng kape. Ngumiti ito at iniabot ang isa sa kanya. Para sa reyna ko, sabi nito. Ngumiti si Lina, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Dal. Hindi mo naman kailangang gawin to. Of course I do. We're a team, remember? Sabi ni Dal. Umupo sa silyang nasa harap ng kanyang mesa. And speaking of our team, may kailangan tayong tapusin. Naging seryoso ang mukha ni Dal. Inilapag nito ang isang folder sa mesa. Ang tungkol sa anomalya sa accounting. Nakausap ko na ang mga apektadong supplier. Handa na silang magbigay ng testimonya laban kay Mrs. Sandoval. Mrs. Sandoval, ang mabait at matandang pinuno ng accounting department na magre-retiro na sana sa susunod na taon. Siya ang napili nilang scapegoat. Sigurado ka ba dito, Dal? Nag-aalangang tanong ni Lina. Parang mali. Mabait si Mrs. Sandoval. Tumawa si Dal, ngunit walang saya dito. Lina, sa mundong ito, walang lugar para sa mabait. Mayroon lang malakas at mahina. Si Mrs. Sandoval ay mahina at kailangan nating alisin ang mga mahihinang parte para mas lumakas ang resort, para mas lumakas tayo. Lumapit si Dal sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat. Lina, naaalala mo ba ang kwento mo sa akin? Ang hirap na dinanas mo? Ang mga araw na halos wala kayong makain? Gusto mo bang bumalik doon? Umiling si Lina. Ang mga alaala ng kahirapan ay biglang bumalik. Isang mapait na lasa sa kanyang bibig. Iyon ang kanyang pinakamalaking takot. Hindi, di ba? Bulong ni Dal. Ang kanyang boses ay parang isang hipnotismo. Ito na ang pagkakataon natin, Lina. Isang huling hakbang na lang. Pagkatapos nito, sa atin na ang amihan. Sa atin na ang mundo. Just imagine it. A future where you never have to worry about money again. Isang kinabukasan kung saan ikaw ang nagdidikta. Ang mga salita ni Dal ay parang isang matamis na lason. Alam niyang mali. Sumisigaw ang isang maliit na boses sa kanyang isipan na mali ito. Ngunit ang takot niya sa kahirapan at ang pang-akit ng kapangyarihan ay mas malakas. Tumango siya, dahan-dahan. Anong kailangan kong gawin? Isang ngiting tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Dal. Ibinigay nito sa kanya ang isang susi. Ang susi sa opisina ni Mrs. Sandoval. Maiiwan siyang mag-isa mamayang gabi para mag-overtime. Ito ang mga dokumentong kailangan mong mahanap sa drawer niya. Ilagay mo lang doon. Ako na ang bahala sa iba. Gabi. Tahimik ang buong administrative wing. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Lina na kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Hawak niya ang mga pekeng dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at nanginginig. Dahan-dahan niyang pinihit ang susi sa pinto ng opisina ni Mrs. Sandoval. Bumukas ito ng walang ingay. Madilim sa loob, maliban sa liwanag mula sa bintana na tinatamaan ng mesang puno ng mga family picture. Lumapit siya sa drawer, binuksan ito at akmang ilalagay ang mga dokumento nang mapatingin siya sa isang litrato. Si Mrs. Sandoval nakangiti, kasama ang kanyang mga apo. Isang ngingiting puno ng pagmamahal at integridad. Bigla niyang naalala si Likha. Naalala niya ang kanilang mga simpleng pangarap, ang kanilang mga tawanan. Naalala niya ang lalaking minahal siya, hindi dahil sa kung ano ang maaari niyang marating, kundi dahil sa kung sino siya. Ano na ang nangyari sa babaeng iyon? Nanginginig niyang isinara ang drawer, ngunit sa huli, itinulak niya pa rin ang mga dokumento sa loob. Ang takot ay nanaig. Ang ambisyon ay nanalo. Isinara niya ang pinto at mabilis na naglakad palayo.
Pakiramdam niya ay may humahabol sa kanya. Pagdating niya sa kanyang sariling opisina, sumandal siya sa pinto at sinubukang habulin ang kanyang hininga. Napatingin siya sa salamin. Ang babae sa refleksyon ay umiiyak. Kahit walang luhang pumapatak, biglang umilaw ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Isang litrato. Ang litrato nila nilikha. Kuha noong unang anibersaryo nila. Nakaupo sila sa buhanginan, masayang kumakain ng fishball. Ang paglubog ng araw ang kanilang tanawin. Simple, masaya. Totoo. Sa ilalim ng litrato may isang mensahe. Naaalala mo pa ba kung sino ka talaga? Nabitiwan ni Lina ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng kanyang puso. Sa gitna ng isang digmaan, ang pinakamahalagang sandata ay hindi ang pinakamatulis na espada, kundi ang pinakamahinahon na puso. Bago sumabak sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay, kailangang bumalik ni Likhain sa lugar kung saan niya unang natutunang buuin muli ang kanyang sarili mula sa mga basag na piraso. Ito ang ika-9 na kabanata, Lakas mula sa putik. Gabi bago ang annual employee gala. Sa loob ng kanyang madilim na silid sa basement, pinapanood ni Likhain ang huling piraso ng plano ni Dal na maganap. Nakita niya sa CCTV kung paano natuklasan ng security sa utos ni Dal ang mga peking dokumento sa drawer ni Mrs. Sandoval. Nakita niya ang pag-aakusa, ang pagtanggi ng matanda, at ang malamig na pag-escort sa kanya palabas ng resort. Ang bawat eksena ay nagpapatigas sa kanyang puso, nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon ang isang nakakapanghina na bigat. Ang bigat ng kataksilan, ng kasinungalingan, at ng nalalapit na pagbagsak ng mga taong sa kabila ng lahat ay minsan niyang pinahalagahan. Pinatay niya ang mga monitor. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya ng katahimikan. Alam niya kung saan pupunta. Naglakad siya sa madilim na bahagi ng resort, sa pamilyar na daan, patungo sa bahay sining Diwa. Bukas pa ang ilaw sa loob ng kubo. Mula sa labas, natanaw niya si Diwa. Tahimik na naghuhubog ng isang malaking florera. Hindi na siya kumatok. Pumasok na lang siya. Napatingin si Diwa at sa kanyang mga mata, walang pagtataka. Tila ba inaasahan na niya ang kanyang pagdating. Gabi na, sabi lang nito. Ang kanyang boses ay kasing hinahon ng kanyang mga kamay sa putik. Umupo si Likha sa isang bangkong kahoy sa sulok, hindi nagsasalita. Pinanood lang niya si Diwa na magtrabaho. Ang ritmikong ugong ng potter's wheel, ang tanging musika sa pagitan nila. Sa loob ng ilang minuto, ang katahimikang yon ay sapat na. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay masyadong matindi para kimkimin pa. Akala ko kaya kong mag-isa. Basag ni Likha sa katahimikan. Ang kanyang boses ay pagod at bahagyang garalgal. Akala ko, sapat na ang galit para itulak akong gawin ang tama. Pero, ang bigat pala. Hindi tumigil sa pag-ikot ang mga kamay ni Diwa. Ang galit ay parang apoy, mabilis magliyab, pero mabilis ding maubos. Ang kailangan mo ay hindi apoy. Ang kailangan mo ay ugat. Tumingin si Likha sa kanya, naguguluhan. Ugat na kakapitan mo kapag malakas ang hangin. Paliwanag ni Diwa, ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa florera. Isang rason na mas malalim pa sa galit o paghihiganti. Isang bagay na ipinaglalaban mo, hindi lang isang bagay na kinakalaban mo. Biglang tumayo si Diwa, pinunasan ang kanyang mga kamay sa isang basahan at lumapit kay Likha. May kinuha siyang isang malaking tipak ng sariwang luwad at inilapag ito sa mesang nasa harap ni Likha. Huwag kang magsalita. Huwag kang mag-isip, sabi ni Diwa sa mahinang boses. Hayaan mong mga kamay mo ang magkwento. Hayaan mong sila ang humanap ng ugat mo. Nag-alinlangan si Likha, ngunit may kung anong kapangyarihan sa mga salita ni Diwa. Hinawakan niya ang malamig at mamasa-masang putik. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang hubugin ito.
Sa una, magulo ang kanyang mga galaw. Ngunit unti-unti, ang ingay sa kanyang isipan ay nagsimulang humina. Ang mga imahe ni Lina, ni Dal, ng kanyang ama ay lumabo. Ang tanging naroon ay ang pakiramdam ng putik sa kanyang mga kamay. Nagbalik sa alaala niya ang mga ngiti ng kanyang mga katrabaho sa housekeeping. Si Manang Flor na laging may baon na candy. Si Cardo na nangangarap mapag-aral ang kanyang anak. Naalala niya si Mrs. Sandoval na laging bumabati sa kanya tuwing umaga. Naalala niya ang kapayapaan na naramdaman niya habang nagwawali sa ilalim ng mga puno ng niyog sa amihan. Iyon. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti. Hindi lang ito tungkol sa paglilinis ng pangalan ng kanyang ama. Ito ay para sa kanila. Para sa mga tahimik na nangangarap. Para sa mga tapat na nagtatrabaho. Para sa puso ng amihan na pilit sinisira ng kasakiman. Iyon ang kanyang ugat. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang bagay na ang nabuo sa kanyang harapan. Hindi ito perpekto. Hindi ito maganda. Isa itong simpleng ladrilyo. Isang bloke. Isang pundasyon. Napatingin si Diwa sa kanyang ginawa at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang simula ng lahat. Bulong nito. Naramdaman ni Likha ang isang kakaibang kapayapaan na dumaloy sa kanyang buong katawan. Nawala ang pag-aalinlangan, nawala ang bigat. Ang natira ay isang malinaw at hindi matitinag na determinasyon. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng putik. Ito ang lakas niya. Ang lakas na nagmula sa pagiging mababa, sa pagiging simple, sa pagiging totoo. Tumayo siya. Ang kanyang tindig ay mas matatag na ngayon. Tumingin siya kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi na kailangan pang sabihin. Salamat, Diwa. Ngumiti lang si Diwa bilang sagot. Naglakad si Likha palabas ng bahay sining, pabalik sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya isang anino na nagtatago. Isa na siyang mandirigma na handa nang humarap sa liwanag. Pagdating niya sa kanyang silid, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. Kuya, sabi niya nang sagutin ito sa kabilang linya. Likha, okay ka lang? Tanong ni Malaya. Oo, kuya, okay na okay. Sagot ni Likha. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Ihanda mo na ang lahat para sa annual employee gala bukas. Lahat ng sorpresa na pinag-usapan natin, siguraduhin mong walang palya. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Oras na. Pagpapatuloy ni Likha para magpakilala. May mga gabi na tila isinulat sa mga bituin. Gabi ng selebrasyon, ng pagkilala, ng tagumpay. Ngunit may mga gabi rin na nagiging entablado para sa mga huling akto ng isang dula. Sa Grand Ballroom ng Amihan Paradise Resort, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango, ng tunog ng mga tawanan, at ng isang hindi nakikitang tensyon. Para sa ilan, ito ay gabi ng parangal. Para sa iba, ito ang gabi ng paghuhukom. Ito ang ika-10 kabanata. Ang huling sayaw. Ang Grand Ballroom ng Amihan ay napakaganda. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay sumasayaw sa mga makikintab na sahig. Ang mga mesa ay napapalibutan ng mga empleyadong nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Lahat ay masaya, umiinom, nagtatawanan, walang kamalay-malay sa dramang malapit ng maganap. Sa isang sulok, malapit sa service door, nakatayo si Likhain. Suot pa rin niya ang kanyang asul na uniforme ng housekeeping. Walang sino mang pumapansin sa kanya. Isa lang siyang ordinaryong manggagawa na nagbabantay, tinitiyak na walang kalat. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa sahig. Ang mga ito ay matalas na nagmamasid sa bawat sulok ng silid, parang isang agila na nag-aabang sa kanyang biktima. Sa gitna ng ballroom naroon ang sentro ng atensyon, si Mahalina Ramos at Dalisay Corpus,
Si Lina ay nakasuot ng isang makinang na pulang gown. Ang diamond necklace ay kumikinang sa kanyang leeg. Si Dal naman ay nasa kanyang pinakakisig na tuxedo. Para silang hari at reyna ng gabi, magiliw na bumabati sa bawat isa. Ang kanilang mga ngiti ay kasing perpekto ng kanilang mga kasuotan. Sila ang larawan ng kapangyarihan at tagumpay. Nang magsimula ang formal na sayawan, sila ang unang pumasok sa dance floor. Habang sila'y umiikot sa saliw ng isang mabagal na musika, ibinulong ni Dal kay Lina, "Tonight is the night, my queen. After this, everything will be ours." Ngumiti si Lina, ngunit kung titingnan ng maigi, makikita ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi. Sa isang mesa sa pinakadulong bahagi ng silid, nakaupo si Mrs. Sandoval. Inimbitahan siya ni Dal bilang isang act of goodwill bago ang malaking anunsyo, isang malupit na pagpapakita ng kapangyarihan. Ang matanda ay nakayuko, ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at kahihiyan. Ang mga kasamahan niya sa trabaho ay umiiwas na tumingin sa kanya, naniniwala sa mga kumakalat na tsismis. Mula sa kanyang sulok, nakita ni Likha ang lahat ng ito. Ang bawat ngiti, bawat bulong, bawat tingin. Kalmado lang siyang naghihintay. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Hiraya. "All assets are in place. The board members are watching via private stream. We are ready. Go." Huminga ng malalim si Likha. Ito na. Pagkatapos ng sayaw, umakyat sa entablado si Dal kasama si Lina. Kinuha ni Dal ang mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. "Magandang gabi sa inyong lahat. Isang karangalan na makasama kayo ngayong gabi para ipagdiwang ang isa na namang matagumpay na taon para sa Amihan Paradis." Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit, pagpapatuloy ni Dal, ang kanyang tono ay biglang naging seryoso. Ang tagumpay ay may kaakibat na responsibilidad. At ang responsibilidad na yon ay ang alisin ang mga anay na sumisira sa integridad ng ating tahanan. Nagkaroon ng bulungan sa mga manonood. Ang mga mata ng lahat ay napunta kay Mrs. Sandoval na lalong napayuko. Ngayong gabi, mayroon kaming isang mahalagang anunsyo. Isang anunsyo na magbabago sa landas ng amihan. Ngunit bago yon, nais naming ipakilala sa inyo ang taong gagabay sa atin sa bagong kabanatang ito. Ang taong may tunay na malasakit at pagmamahal para sa resort na ito. Ngumiti si Dal. At ngayon mga kaibigan, isang malaking karangalan na ipakilala sa inyo ang bagong may-ari, ang chairman at CEO ng Montenegro Corporation. Nagpalakpakan muli ang mga tao, puno ng pag-asa at kuryosidad. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa malaking pinto sa gilid ng entablado, kung saan inaasahan nilang lalabas ang isang makapangyarihang pigra. Bumukas ang pinto, ngunit walang lumabas. Ang mga tao ay nagtaka. Si Dal at Lina ay nagkatinginan, nalilito. At saka, mula sa isang madilim na sulok ng ballroom, isang pigra ang dahan-dahang humakbang papalabas sa liwanag. Hindi ito nakasuot ng suit. Hindi ito galing sa entablado. Ito ay si Likha. Suot pa rin ang kanyang asul na uniforme ng housekeeping. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at may layunin. Natahimik ang buong ballroom. Ang musika ay huminto. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga yabag ni Likha sa makintab na sahig. Ang mga mata ni Lina ay nanlaki sa pagkabigla at takot. Ang nangiti sa mukha ni Dal ay naglaho, napalitan ng isang anyo ng pagkalito at inis. Sino ang janitor na ito na gumugulo sa kanyang perpektong gabi? Huminto si Likha sa harap ng entablado. Tumingin siya sa lahat at pagkatapos, ang kanyang mga mata ay dumapo kina Dal at Lina. Ang anino ay lumabas na sa dilim. Sa isang teatro ng kasinungalingan, ang pinakamalakas na sandata ay ang katotohanan. At sa gabing iyon,
Ang katotohanan ay hindi dumating na nakasuot ng korona, kundi ng isang simpleng uniforme. Ang entablado ay kanila, ngunit ang huling salita ay hindi. Ang hari ay hindi nawala. Nagtago lamang ito sa mga anino. Ito ang 11 kabanata. Ang hari ay nagbalik. Nang makita ni Lina si Likha na humahakbang palabas sa dilim, ang buong mundo niya ay huminto. Ang ingay ng palakpakan, ang mga ilaw, ang mukha ng mga tao, lahat ay lumabo. Ang tanging malinaw ay ang figura ng lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking kanyang itinakwil, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng lahat. Hawak ang atensyon ng buong silid. Anong ginagawa niya dito? Anong kabaliwan ito? Sigaw ng isip niya. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Dal, na mabilis na napalitan ng galit. Suminyas ito sa security para paalisin si Likha, ngunit walang gumalaw. Ang mga security guard, sa pangunguna ni Mang Ruben, ay nanatiling nakatayo sa kanilang mga pwesto. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Likha ng may paggalang. Doon nagsimulang kumabog ng malakas ang puso ni Lina. May mali. Isang bagay na napakalaki ang mali. POV, Likhain Likha Montenegro. Umakyat si Likha sa entablado gamit ang isang maliit na hagdan sa gilid. Hindi siya tumingin kina Dal o Lina. Dumiretso siya sa mikropono na iniwan ng MC. Huminga siya ng malalim. Ang buong silid ay nakatutok sa kanya. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula ni Likha. Ang kanyang boses na dati mahina at pamilyar lang sa mga pasilyo ay ngayon buo, kalmado at umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ako po si Likha. Isa po akong janitor dito sa Amihan Paradise Resort. May ilang mahinang tawanan na narinig mula sa mga bisita, ngunit agad itong naputol. Sa loob ng 2 taon, naging tahanan ko ang amihan. Nakita ko ang puso ng lugar na ito. At ang puso ng amihan ay hindi ang magagandang chandelier o ang malalambot na kama. Ang puso ng amihan, sabi ni Likha, habang iginagala ang kanyang tingin sa mga empleyado, ay kayo. Kayo na nagbubuhos ng pawis at pagmamahal sa bawat sulok ng resort na ito. At sa loob ng 2 taon, pagpapatuloy niya, ang kanyang tono ay nagiging mas matalas. Nakita ko rin kung paano unti-unting nilalaso ng pusong yon, ng kasakiman, ng ambisyon, at ng kasinungalingan. Tumingin siya ng diretso kay Dal. Mr. Dalisay Corpus, napakaganda ng pangalan ninyo. Dalisay Pampatadam Pure. Pero kasing dalisay ba ng pangalan ninyo ang inyong mga intensyon? Who the hell do you think you are? Sigaw ni Dal. Sinusubukang bawiin ang kontrol. Security! Get this man off the stage! Hindi nyo na kailangang mag-alala sa security, Mr. Corpus. Dahil mula ngayong gabi, sa akin na sila sumusunod. Sagot ni Likha. Ang kanyang mga salita ay parang isang kulog. At sa kanya sinabi ang mga salitang babago sa lahat. Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, hayaan ninyong ipakilala ko ang aking sarili. Ako, si Likhain Montenegro, anak ni Ricardo Montenegro, at ang bagong chairman at CEO ng Montenegro Corporation ang nagmamay-ari ng resort na ito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang mga panga ay nangalaglag, ang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Si Lina ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makahinga. Ang kulay sa mukha ni Dal ay biglang nawala. At bilang bagong may-ari, sabi ni Likha, ang kanyang boses ay puno na ng awtoridad. Meron akong isang anunsyo. Sa isang senyas niya, ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat sana'y magpapakita ng mga awardees ay biglang umilaw. Unang lumabas ang mga kopya ng mga pekeng kontrata sa mga ghost supplier na may malinaw na pirma ni Lina. Sunod ay mga bank statement na nagpapakita ng daloy ng pera mula sa amihan patungo sa mga kumpanyang pag-aari ng Horizon Holdings. At ang pinakahuli, isang audio recording. Ang boses ni Dal, malinaw at malakas. Si Mrs. Sandoval ay mahina.
At kailangan nating alisin ang mga mahihinang parte para mas lumakas ang resort. At pagkatapos, ang boses ni Lina, nanginginig ngunit sumasang-ayon. Anong kailangan kong gawin? Sa sandaling iyon, bumagsak si Lina sa kanyang mga tuhod. Humahagulgol sa entablado. Ang kahihiyan ay mas matindi pa sa 10,000 sampal. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay gumuho sa isang iglap. Hinarap ni Likha si Dal na ngayon ay namumutla at hindi makagalaw. "You wanted to destroy my father's legacy, Dalisay," sabi ni Likha. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. "But you forgot one thing. His legacy isn't in buildings. It's in the values he taught me." Ang halaga ng integridad at paggalang sa bawat tao, gaano man kaliit ang kanilang posisyon. "This is all fake. Fabricated evidence," sigaw ni Dal, ngunit walang naniniwala sa kanya. Sa senyas ni Likha, pumasok ang mga pulis na kanina pa pala nag-aabang sa labas. Dahan-dahan nilang pinusasan si Dal. "You'll pay for this, Montenegro," sigaw ni Dal habang kinakaladkad palabas. Pagkatapos ay lumapit ang 2 pulis na babae kay Lina. Hindi na ito pumalag. Tahimik lang siyang umiiyak habang tinutulungang tumayo at dinadala palabas. Bago siya tuluyang mawala sa pinto, nagtama ang kanilang mga mata ni Likha. Sa mga mata ni Lina, nakita niya ang lahat. Pagsisisi, sakit, at ang tanong na, bakit? Bumaling si Likha sa mga empleyadong tulala pa rin. Lumapit siya kay Mrs. Sandoval, kinuha ang kamay nito at inalalayan paakyat sa entablado. "Sa harap ninyong lahat," anunsyo ni Likha. "Nais kong humingi ng paumanhin kay Mrs. Elena Sandoval, isang tapat at marangal na empleyado. At nais ko ring ipaalam na simula sa susunod na buwan, siya ang ating bagong general manager." Ang katahimikan ay nabasag. Isang palakpak ang nagsimula, sinundan ng isa pa, hanggang sa ang buong ballroom ay umugong sa malakas na palakpakan at sigawan ng tuwa. Bumaba si Likha sa entablado habang ang mga tao ay nagkakagulo sa pagbati kay Mrs. Sandoval. Sa gitna ng selebrasyon, naglakad siyang mag-isa papalabas ng ballroom, papalayo sa ingay. Ang laban ay tapos na. Ngayon, ang paghihilom naman ang kailangan niyang simulan. Ang pagtatapos ng isang laban ay hindi palaging nangangahulugan ng ganap na kapayapaan. Ito ay simula ng isang bagong proseso. Ang pagpulot sa mga nabasag na piraso, ang paggamot sa mga sugat, at ang pagtatanim ng mga bagong binhi sa isang hardin na winasak ng bagyo. Para kay Likhain, ang tagumpay ay may kasamang responsibilidad na maghilom. Ito ang 12 kabanata. Pagsibol ng bagong hardin. Ilang linggo ang lumipas mula sa gabing iyon na iumanig sa buong Amihan Paradise Resort ang mga balita tungkol sa janitor CEO at ang malaking eskandalo ay unti-unti nang humupa. Ang naiwan ay ang hamon ng muling pagbangon at si Likhain Montenegro ay hindi nagsayang ng oras. Sa ilalim ng kanyang pamumuno at sa tulong ni Mrs. Sandoval bilang bagong general manager, isang malawakang pagbabago ang naganap. Inalis niya ang lahat ng mga kontratang may bahid ng katiwalian. Itinaas niya ang sahod at mga benepisyo ng mga rank-and-file employees. Nag-organisa siya ng mga town hall meetings kung saan ang bawat empleyado, mula sa hardinero hanggang sa chef, ay may boses para sabihin ang kanilang mga hinaing at suhestiyon. Isang araw, pinulong niya ang lahat ng department heads sa boardroom. Ngunit sa halip na umupo sa dulo ng mesa, sa silya ng chairman, umupo siya sa isa sa mga ordinaryong silya. "Wala na pong Sir Likhain o Montenegro dito sa loob ng resort," sabi niya sa kanila. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Tawagin niyo lang akong Likha. Dahil bago ako naging may-ari, naging kasamahan niyo muna ako at gusto kong manatili iyon. Ang takot at pag-aalinlangan
Sa mga mukha ng mga manager ay unti-unting napalitan ng paggalang at paghanga. Naramdaman nila ang sinseridad. Naramdaman nila ang pagbabago. Ang amihan ay nagkakaroon ng bagong puso. Isang pusong tumitibok para sa lahat. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay pa siyang kailangang tapusin. Isang huling kabanata na kailangan niyang isara. Isang hapon, nag-drive siya papunta sa City Detention Center. Sa pamamagitan ni Hiraya, humiling siya ng isang pagkakataon na makausap si Mahalina. Sa isang maliit at walang lamang silid na pinaghihiwalay ng isang makapal na salamin, nagharap silang muli. Si Lina ay ibang-iba na. Wala na ang mamahaling damit, ang perpektong makeup, ang nagniningning na mga alahas. Nakasuot siya ng isang simpleng uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay walang ayos at ang kanyang mga mata ay namumugto. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagong bagay sa kanyang mukha. Isang bagay na parang kapayapaan sa gitna ng pagsisisi. Likha, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina sa pamamagitan ng teleponong nag-uugnay sa kanila. Lina, sagot ni Likha. Kalmado ang kanyang boses. Salamat sa pagpunta mo, sabi ni Lina yumuko. Wala akong ibang gustong sabihin kundi, sorry. Sorry sa lahat-lahat. Nabulag ako, Likha. Nabulag ako sa takot na bumalik sa hirap at sa lahat ng pangako ni Dal. Alam ko, sagot ni Likha. Hindi siya naparoon para manumbat. Hindi rin para magpatawad. Dahil alam niyang ang pagpapatawad ay isang prosesong kailangan din ni Lina na ibigay sa sarili niya. Naparoon siya para magpaalam. Sana, sabi ni Likha, balang araw, mahanap mo ang tunay na halaga mo, Lina. Isang halaga na hindi nasusukat ng pera o ng posisyon. Isang halaga na nasa loob mo na noon pa man. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Lina. Tumango siya. Salamat, Likha. At maging masaya ka sana. Tumayo na si Likha. Paalam, Lina. Paalam, Likha. Tumalikod siya at naglakad palabas. Hindi na lumingon pa. Sa kanyang paglabas sa gusali, naramdaman niya ang isang malaking bigat na naalis sa kanyang mga balikat. Ang huling hibla ng nakaraan ay naputol na. Malaya na siya. Pagbalik niya sa amihan, hindi siya dumiretso sa kanyang opisina. Sa halip, naglakad siya sa mga hardin ng resort. Nakita niya ang mga empleyado na masayang nagtatrabaho, nagbibiruan, nagtutulungan. Nakita niya ang mga bisita na may mga ngiti sa kanilang mga labi. Tunay na nararamdaman ang pag-aaruga ng lugar. Ito ang legacy ng kanyang ama. Ito ang hardin na nais nitong ipunla. At ngayon, nagsisimula na itong mamulaklak muli. Naramdaman niya ang isang pakiramdam ng tagumpay, ngunit may kulang pa rin. Isang piraso ng kanyang sariling kapayapaan. Sumakay siya sa kanyang sasakyan. Umalis siya sa resort, ngunit hindi pa uwi sa mansyon ng mga Montenegro. May isang lugar siyang kailangang puntahan. Isang lugar kung saan hindi siya ang CEO, hindi ang janitor, kundi siya lang, si Likha. Ang lugar kung saan naghihintay ang kanyang puso. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng iyong kaharian, kundi sa kapayapaan ng iyong puso. Matapos ayusin ang kaharian, dumating na ang panahon para hanapin ang kapayapaan. Para kay Likhain, ang kapayapaang yon ay may amoy ng basang lupa, may anyo ng hindi perpektong banga, at may ngiti ng isang taong nakita ang kanyang kaluluwa bago pa man malaman ng mundo ang kanyang pangalan. Ito na ang huling kabanata ng ating kwento, ang ating diwa. Ang sasakyan ni Likhain ay huminto sa isang pamilyar na daan sa likurang bahagi ng Amihan Paradise Resort. Ngunit hindi siya pumasok sa resort. Sa halip, naglakad siya sa isang maliit na landas na patungo sa isang lugar na naging kanyang santuwaryo. Ang bahay sining diwa. Ang kubo ay ganoon pa rin. Tahimik, simple, at napapalibutan ng mga gumamela.
Ang amoy ng basang putik at ng mga bagong lutong palayok ay sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa loob. Naroon si Diwa, nakaupo sa sahig, pinipinturahan ng mga disenyo ng dahon ang isang set ng mga tasa. Nakasuot lang ito ng isang simpleng blusa at pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatirintas at may bahid ng pintura sa kanyang pisngi. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng gulat. Sa halip, meron itong isang uri ng pag-aabang, isang mahinahong paghihintay, isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. CEO, bati niya. May bahagyang panunokso sa kanyang boses. Ngumiti pabalik si Likha. Artist, sagot niya. Walang ibang salita ang namagitan sa kanila ng ilang sandali. Tanging mga mata lang nila ang nag-uusap. Sa mga matang yon, walang likhain Montenegro na makapangyarihan at walang Diwa Lagdameo na simpleng artisano. Ang naroon lang ay dalawang kaluluwang nagkaintindihan nang walang pangangailangan ng mga salita. Lumapit si Likha. Naupo siya sa sahig, sa tapat ni Diwa. Hindi niya pinansin na maaaring madumihan ang kanyang mamahaling pantalon. Naging abala ang mga nakaraang linggo, sabi ni Likha. Parang isang pagpapaliwanag kung bakit ngayon lang siya nakabalik. Tumango si Diwa. Nabalitaan ko. Nagtatanim ka pala ng bagong hardin doon. Oo, sagot ni Likha. Pero parang may kulang pa rin. Tumingin siya sa paligid ng studio, sa mga hindi perpektong obra, sa katahimikan. Parang may isang halaman na dito ko lang pwedeng itanim. Hindi sumagot si Diwa, ngunit ang kanyang nangiti ay lumawak. Itinabi niya ang kanyang pinipinturahan at hinarap ng buo si Likha. Handa ka na bang madumihan ulit ang mga kamay mo? Tanong ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi na kailangan pang sumagot ni Likha. Sa halip, kinuha niya ang isang piraso ng putik mula sa sahig. Hinawakan niya ito sa kanyang mga kamay. Ang pamilyar na pakiramdam nito ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Diwa at sa pagkakataong ito, inabot niya ang kalahati ng putik sa kanya. Sabay tayo, sabi ni Likha. Kinuha ni Diwa ang putik. Ang kanilang mga kamay, na puno ng lupa at putik, ay nagtagpo sa gitna. Sa labas ng bahay sining Diwa, may isang maliit na bakanteng lupa. Magkasama silang lumabas. Sa ilalim ng papalubog na araw na nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa lahat, nagsimula silang magbungkal ng lupa. Hindi sila gumawa ng isang grandiosong hardin. Nagsimula lang sila sa isang maliit na plot. Si Likha ang naghukay, si Diwa ang naglagay ng mga buto. Magkasama nilang diniligan ng lupa. Habang pinapanood nila ang maliit na piraso ng lupa na kanilang sinimulan, alam ni Likhain na ito na ang huling piraso ng kanyang puzzle. Ang kanyang mansyon ay hindi ang malaking bahay ng mga Montenegro. Ang kanyang trono ay hindi ang silya ng CEO. Ang kanyang tahanan ay dito, sa tabi ng babaeng ito. Sa isang hardin na sabay nilang bubuuin, isang halaman sa bawat pagkakataon. Isang hardin na itinayo, hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pag-unawa, paggalang, at isang pag-ibig na kasing tahimik at kasing totoo ng lupang kanilang kinatatayuan. Ang pag-ibig na nagmula sa putik, ang pag-ibig na nagbigay sa kanila ng lakas, ang pag-ibig na siyang kanilang naging diwa. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi matatagpuan sa kinang ng kanyang posisyon o sa dami ng kanyang yaman. Ito ay nasa bigat ng kanyang integridad, sa tibay ng kanyang paninindigan, at sa kakayahan niyang mahalin ang iba ng buong katapatan, anuman ang estado nila sa buhay. Ipinakita sa atin ni Likha at Diwa na ang tunay na paraiso ay hindi isang lugar, kundi isang pakiramdam ng pagiging totoo sa sarili at pagiging tahanan sa piling ng taong nakakakita sa iyong tunay na diwa.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral mula sa kwento ni Nalikha, Lina at Diwa. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam!